Welcome to Donmar TV News Channel. Muling iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya haharap sa International Criminal Court. Sa gitna ito ng panawagan ng National Union of People's Lawyer o NUPL sa ICC na alisin ang suspension sa investigasyon sa war on drugs ng Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. I will not, for the life of me, face a tribunal tapos with the judges there are all whites. Hindi ako haharap ng tribunal ng mga puti. If I go to jail, it must be a sentence imposed by a Filipino judge. Unprosecuted like me, when I was a prosecutor many years ago, then I would welcome a prosecutor who is a Filipino to indict me. Pero kung sabihin na bigyan mo ako ng puti, kalokohan yan. Since when? Since when do you... Kailan pa ba tayo pumayag ng puti ang mag-desisyon? Kalokohan yan. Si Karim Khan na isang Pakistani-British ang kasalukuyang prosecutor ng ICC. Pinalitan niya si Fatou Bensouda, isang Gambian na siyang naghimok para buksan ang investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. 18 naman ang full-time judge ng ICC na halong European, Canadian, Latin, African at Asians. Kinumpirma ni presidential aspirant Bongbong Marcos na sumailalim na rin siya sa drug test kahapon. Sa isang pahayag, sinabi nito na naisumiti na kaninang umaga sa Philippine Drug Enforcement Agency ang resulta ng kanyang cocaine test, maging sa opisina ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Naniniwala rin si Bongbong Marcos na hindi siya ang pinatutungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte na presidential aspirant na umano'y gumagamit ng cocaine. Iginiit nito na bilang isang presidential aspirant, nais niyang tiyakin sa sambayanang Pilipino na kaisa siya sa laban ng pamahalaan kontra iligal na droga. Kaugnay nito, hinikayat din ni BBM ang mga kapwa kakandidato sa 2022 national elections na magpa-drug test din upang mapatunayan sa mga Pilipino na walang sinumang magiging leader ng bansa ang gumagamit ng iligal na droga. Tatanong ko ito, baka sabihin ng mga nanonood, iniwasan ko itanong. Tatanong ko, kayo po ba handang magpa-drug test? Okay. Ikaw na mag-scoop. Bibigay ko yung resulta ng drug test ko na kinuha ko kaninang umaga. Nasa PIDEA na. Meron na po? Oo, tapos na. Ganun po? Totoo po ba? Uy, scoop to. Pag-iirang pa test. Saan po kayo nagpa-drug test po? Sa hospital. Opo. Kasi nananawagan ako. Sinasabi ko, lahat katapos ng salita ni Pangulo. Sabi ko, di lahat tayo pa-drug test. O, di nanahan ko na. So ako nanauna. Kaninang umaga pa? Oo. Mariano, kain doon. Nakais ko pa. Sir, maraming salamat sa scoop. Thank you so much. Pwede po bang imbitahan yung mga kababayan natin panoorin itong usapan natin na ito? Oo, ating mga kasama, lahat ng mga ating mga kaibigan. At manood kayo dito sa aming mga kaunting satsatan at chismisan. Maraming salamat. Magandang gabi. Gabing-gabi na. Oo, gabing-gabi na. Kaya lang, sinabi sa akin, nagpa-drug test kayo, dinala sa PIDEA. Ano po ba result? Para lang, alam ko naman, para manggaling na po sa inyo ang diretso. Wala, syempre negative. Ayun. Sinabi ko lang po yun. Sabi ko, alam ko naman yung sagot. Pero masarap na marinig ka direct from the man himself. Sir, thank you so much. Thank you. Salamat. Salamat po. Ayun. Kayo nang naka-scoop kayo. Yung mga nanonood sa atin sa TuneIn Ketunying at sa Facebook page na to ng Anthony Taberna. Ang gagawin nyo lang, like and share. Ayan, subscribe and share this video. Ganon, ano? Ngayon, meron tayong update.
Ito po, kapapasok lang po na balita. Eh bakit? Nakalabas ba ito? Kapapasok lang po na balita na iserved at natanggap daw po ni Director Laura Nebato, Deputy Director, Intelligence and Investigation Service, Deputy Director, Intelligence and Investigation Service ng PIDEA ho, ang kopya ng resulta, yung negative result ng drug test ni BBM. Siguro tinatanong nyo, ano bang klaseng drug test yan? Eh katulad din po ng drug test na ano ba tawag doon? Sinailaliman that Senator Ping Lacson and Senate President Tito Soto underwent. Ayun, ganun po thank you po Attorney Vic Rodriguez sa message po ninyo. Katatanggap lang po niya. Ngayon, sigurado merong masasabi pa rin kayo din. At least binigyan ko kayo ng breaking news. Ang susunod na tanong, saan po siya nagpa-drug test? Saan ba siya nagpa-drug test? Ito po ayon sa ating bubuwit. Deyo makalma. Ayon sa ating bubuwit. Nagpa-drug test daw po si BBM sa St. Luke's. St. Luke's. Ang tanong niyo siguro, saang St. Luke's? Eh, dalawa lang naman yan. Yung St. Luke's E. Rodriguez at dun sa lugar naming mayayaman sa BGC. O, hulaan nyo kung saang St. Luke's. Kaya lang, hindi naman na natin nasamahan si Senator Bongbong Marcos sa pag-ihi niya. Mahirap na umiihi siya, sisilip-silip tayo. Baka makasuhan naman tayo doon. So, yun po yung drug test na kanya pong dinaanan. Ayan po. Ulitin po natin sa latest report ni Marites. Ni Marites ay natanggap na po ng PIDEA, ang kopya nito pong drug test ni Senator Bongbong Marcos. Ulitin po natin yung pangalan ng tumanggap, si Deputy Director Laura Nebato, Deputy Director for Intelligence and Investigation Service ng PIDEA. So, ewan ko lang kung yung iba nagpa-drug test na. So, meron na tayong dalawang kandidato sa pagkapangulo na nagpa-drug test. Yung iba naman, baka gusto nyo pang humabol sa drug test, no problem. At tapos, i-share nyo rin sa amin. Sino pa? Si VP Leni Robredo, baka gusto nyo magpa-drug test. Dahil sabi, Senator Manny Pacquiao, Mayor Isko Moreno. Meron pa isa John, si Leody de Guzman, hindi natin na babanggit si Leody de Guzman. Ang tungkol po sa blind item ng Pangulong Rodrigo Duterte sa isang presidential aspirant. Ang sabi po ng Pangulo, ito, nakikita niyo po, there's even a presidential candidate nagcocaine. May kandidato tayo na nagcocaine. Ayan. Yung nagko-cocaine daw po, yung mga anak ng mga mayaman. Kaya nagtataka daw siya, ano nagawa ng taong yan? I'm just asking, sabi niya, what contribution has he made para sa Pilipinas? Bakit ang mga Pilipino parang lukong-luko na maging supporter? Ano ginawa niyan? Blind item po yun, pero sabi ng iba, kung babasahin mo yung statement, at pati na papakinggan mo yung buong pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte, kulang na lang. Oo. Sinech itech. Pero halos sabihin na ng Pangulo ang pangalan. May mga nag-react po sa statement ng Pangulo. Natural naman, ang una pong sasagot yan ay ang mga presidentiable. Halimbawa, si Mayor Isko Moreno. Ang sabi po ni Mayor Isko Moreno, hindi ako perfectong tao. Kahit solvent, hindi ko natira. Sigurado ako, hindi ako nagdroga. Yan po sabi niya. Hindi lang po siya ang sumagot. Mayroon pa kasing ibang presidentiable. Halimbawa, si Senator Bongo. Ang sabi po niya, he is willing to take drug test anytime.
Ayan. So, andun po yung willingness to take drug test anytime ang presidential candidate ng Pangulong Duterte na si Senator Bongo. Sino pa? Si Senator Manny Pacquiao, ang sabi po niya, okay sa kanya at ang totoo nga, ang gusto niya pag nahalal daw po siya, maging mandatory ang drug test sa lahat ng mga government officials. By the way, gusto ko lang sabihin sa inyo na nasa 11,000 po ang nanonood sa ating ngayon combined sa ating YouTube at saka Facebook. Thank you po sa inyong pagsubaybay. Sino pa? Si VP Leni Robredo. Ayan po. Ang sabi po niya, suportado po niya yung drug test at ang banggit po niya, yung mga kandidato must have moral authority to combat drugs. Oh, ayan. Kita nyo naman mga statement ng mga kandidato natin. At kahapon, hindi lang po basta statement, hindi lang basta boka. Talagang nagpa-drug test po. Ito pong si Senator Ping Lacson, presidential candidate, kasama po yung kanyang katandem, para pala talaga silang nag-e-exam sa NCEE dun sa PIDEA mismo. At ang resulta naman ng kanilang drug test, hindi lang pala shabu o marijuana ang madadali nito, pati iba pang mga drugs. Ihi pala to, bailon ngayon Ihi. Ayan. So nagpa-drug test po sila kahapon. Ayan, negative po ang resulta. By the way, binabati po natin, nakakatuwa naman, binabati lang po natin si Kuyang Kevin Wong na nanonood sa atin ngayon habang nag-aalaga ng bata. Boss Kevin, magandang umaga po sa inyo. At alam nyo, nung mga nakaraang araw, siyempre, ang punter, sabi ko nga sa inyo, yung blind item, para namang hindi blind kulang na lang sabihin ng Pangulo kung sino yon. Ilang araw po na nahimik si Senator o dating Senador Bongbong Marcos. Ang sumagot po dyan, ang kanyang abogado at tagapagsalita, si Attorney Vic Rodriguez. Ang sabi po niya, we don't feel alluded to. Ang nag-interview po sa kanya dyan ay si Lakay Deo Macalma sa DZRH. Ayun, sabi, we don't feel alluded to. Yun po ang terminong ginamit ni Attorney Vic Rodriguez. Kumbaga, parang, ba't kami sasagot yan? Hindi naman kami yan. Parang ganun. Sinabi nga at diniin niya na patuloy na sumusuporta at nirerespeto nila ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po sa mga political observers, lahat ng clue ng Pangulo ay naglalarawan kay BBM. At agad naman niyang sinunggaban ng mga kritiko. Ito pong pananahimik ni BBM. Alam nyo, siya po ay humaharap sa publiko. Nung Sabado lang, anong linggo? Meron silang event for the first time. Nagkasama sila ng kanyang katandem na si Mayor Sara Duterte dyan sa Davao del Norte. Grabe tao. Siyempre, may mga media dyan na sumusunod. Pero wala po tayong narinig na pahayag na very definitive mula po sa kanya. Kaya yung pong kanyang pananahimik, sabi, mukhang guilty. Yung kagad na sinabi na, mukhang guilty. Di ba normally? Pag nanahimik ka, mukhang guilty. Naku po, nanang ko po. Sabi nyo siguro, kanina pa ako nagabang, haba naman ng pasakalyo mo, katunying. Baka clickbait lang to. Baka siya, pinapunta-punta nyo lang ako dito, tapos clickbait lang pala to. Hindi po. Ayan, napakitaan ko to. Katunayan, hindi clickbait yan, talagang gumawa po ako ng paraan at talagang lahat ng pwede kong kausapin, kinausap ko na para lang po magkaroon tayo ng chance na ma-interview si dating Senador Bongbong Marcos. Bago ko lang po i-play, ihina kayo, no? Bago ko lang po i-play, gusto kong sabihin that the interview was about 20 minutes, mga migit mga 20 minutes. Pero, patikim lang to kasi may pasok ako, may meeting po ako pasensya na kayo, gagamitin ko nito, siningit ko lang to dahil love ko kayo And ito, wag kayong masyadong
naiinip. Ito. Gusto niyo na ba ng pasabog? Gusto niyo na ba ng pasabog tungkol kay BBM, tungkol sa cocaine issue? O, sabihin niyo muna, gusto. Eto na. Sorry na. Huwag ka na magalit. Huwag na kayo magalit. Ang totoo nun, mahirap po itanong yan. Bilang isang journalist, mahirap po itanong yun sa mismong parang inaakusahan ng paggamit ba naman ng cocaine. Paano mo naman itatanong yun? Sir, gumagamit ka ba ng cocaine? Mahirap talaga itanong yun. Dahil nag-aapura kayo, eto na. Pasusulyapin ko lang po kayo sa isang portion ng ating interview with BBM. Huwag kayong kukurap sulyap lang kasi mabilisan lang to Ang palatuntunang isang saglit. Take it away. Okay. Tatanong ko ito, baka sabihin ng mga nanonood, iniwasan ko itanong. Tatanong ko, kayo po ba handang magpa-drug test? Okay, ikaw na mag-scoop. Bibigay ko yung resulta ng drug test ko na kinuha ko kaninang umaga. Nasa PIDEA na. Meron na po? Tapos na. Ganun po? Totoo po ba? Uy, scoop to. Pag-iirang ba Saan po kayo nagpa-drug test po? Sa hospital. Po. Kasi nananawagan ako. Sinasabi ko, lahat katapos ng salita ni Pangulo, sabi ko, di lahat tayo pa-drug test. Di nanahan ko na. So ako na nauna. Kaninang umaga pa? Mariano kain doon. Nakais ko pa. Sir, maraming salamat sa scoop. Thank you so much. Pwede po bang imbitahan yung mga kababayan natin panoorin itong usapan natin na ito? Oo, ating mga kasama, lahat ng mga ating mga kaibigan. At manood kayo dito sa aming mga counting satsatan at chismisan. Maraming salamat. Magandang gabi. Gabing-gabi na. Gabing-gabi na. Kaya lang, sinabi sa akin, nagpa-drug test kayo, dinala sa PIDEA. Ano po ba result? Para lang, alam ko naman, para manggaling na po sa inyo yung diretso. Wala, syempre negative. Ayun. Sinabi ko lang po yun. Sabi ko, alam ko naman yung sagot. Pero masarap na marinig ka direct from the man himself. Sir, thank you so much. Thank you. Salamat. Salamat po.